Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit pisong bawas presyo sa produktong petrolyo, asahan simula ngayong araw. Pilipinas nakapagtala na ng 18 kaso ng Mpox. Dating presidential spokesperson Harry Roque hindi na mahanap matapos muling ipasight in contempt ng Kamara. PNP kinumpirma ang Angels of Death na miyembro ng KOJC. DOH patuloy na pinag-iingat ang publiko laban sa leptospirosis. Ilang elite athletes panawagan ang malawak na pagsuporta ng gobyerno sa larangan ng palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magandang balita po para sa mga motorista dahil muling magkakaroon ng higit pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Asahan ang pisong bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina habang piso at 30 sentimo naman ang rollback sa kada litro ng diesel. Samantala, piso at 65 sentimo naman ang tapya sa halaga ng kada litro ng kerosene. Sa kasalukuyan, nasa mahigit kalahating milyong dating mga botante ang nagpa-reactivate ng kanilang voter status para sa susunod na halalan. Nasa 10% lamang ito mula sa bilang na higit 5 milyong na-deactivate na mga botante ng COMELEC. Para sa mga nais pang magparehistro at magpa-reactivate, bukas pa ito hanggang sa katapusan ng Setyembre. Samantala, inihayag ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa nitong kamakailan na mula noong ika-18 ng Agosto, 18 kaso na ng monkeypox o Mpox ang nakumpirma sa buong bansa. Saad ni Herbosa, 5 sa mga kasong ito ang nakarecover na at ang lahat ng mga kaso ay wala umanong epidemiological link dahil hindi na ilipat ng mga pasyente ang impeksyon sa sinuman. Dagdag pa niya, sa kasalukuyan ay wala pang anumang bakuna para sa Mpox sa bansa ang inaprubahan ng Food and Drug Administration. Inaasahan ng DOH na makakatanggap ito ng Mpox vaccine sa loob ng ilang mga buwan. Sa ibang balita, tuloy ang Department of Transportation o DOTR sa mga proyekto nito sa railway upang mapabuti at mapaganda ang kalidad ng transportasyon sa bansa. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR ang kasalukuyang lagay ng mga railway project sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon sa DOTR, patuloy ang mga konstruksyon sa North-South Commuter Railway o NSCR system, Phase 1 ng Metro Manila Subway Project, LRT Line 1 Cavite Extension Project, MRT Line 7 at MRT Line 3 Rehabilitation and Maintenance. Samantala, nasa pre-construction stage naman ang MRT Line 4, South Long Haul at Phase 1 ng Mindanao Railway Project. Ang 33 kilometrong Metro Manila Subway Project na pinondohan ng Japanese Official Development Assistance ay mayroong kakayahan na magsakay ng mahigit 500,000 pasahero at nakatakda itong matapos sa taong 2031 kung saan layo namang umpisahan ang kalahating operasyon sa taong 2028. Ang NSCR naman na mayroong 147 kilometrong elevated railway line ay may kakayahan na magserbisyo sa 800,000 pasahero. Nakatakda itong mag-full operation sa taong 2030 kung saan ang target partial operation naman ay sa taong 2027. Ang konstruksyon naman sa LRT1 Cavite Extension Project na layong bawasan ng oras ng biyahe ay nasa 74% na ang progreso nito. Ang target operation ay nakatakda bago matapos ang taon at sa taong 2031 naman ang full operation.
Nalalapit ding mag-umpisa sa susunod na taon ang partial operation ng MRT Line 7 mula sa 71.67% na konstruksyon nito. Asahan naman ang full operation sa taong 2027. Samantala, ang progreso sa MRT-3 Rehabilitation Project ay nasa 85.30% at 81.49% naman sa Unified Grand Central Station. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, bahagya na pong humina ang bagyong Hener habang tinatahak ang Cordillera. Inaasahan na dadako ito papunta sa baybay ng Ilocos Sur at La Union ngayong araw. Kasalukuyang nasa Nueva Vizcaya ang mata ng bagyo habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Northern at Central portions ng Bataan, Aurora, Northern portion ng Quezon kabilang ang Pulilio Islands, Northern portions ng Rizal at Metro Manila. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Hener ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Susunod sa News Force. Speaker Martin Romualdez nais palawakin ang bentahan ng murang bigas sa bansa. Panukalang 6.352 trilyon na budget para sa 2025, masusing tinatalakay sa Kamara. Dating presidential spokesperson Harry Roque hindi na mahanap matapos muling ipasight in contempt ng Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nananawagan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Agriculture o DA na palawakin ang bentahan ng murang bigas sa buong bansa bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Upang palawakin ang bentahan ng murang bigas sa buong bansa, nananawagan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Agriculture o DA ukol sa pagpapalawig ng bentahan nito. Ito ay bahagi ng bagong bayaning magsasaka rice program na naglalayong magbigay ng abot-kayang bigas sa mga maralitang lipunan. Bunso nito, pinuri ni Romualdez ang DA at mga irrigation association sa kanilang kontribusyon sa programa. Sa pamamagitan ng Kadiwa Centers, ibinebenta ang bigas sa presyong 29 na piso kada kilo na makakatulong sa mga maraming pamilyang Pilipino. Bahagi rin nito ang pag-asang magkaroon pa ng mas maraming Kadiwa Centers sa mga palengke at supermarket sa mga darating na buwan. Bahagi pa ni Romualdez na ang programa ay makakatulong sa pagbawas ng inflation at pagpapalakas ng food security. Aniya, ang inisyatibong ito ay bahagi ng suporta ng House of Representatives sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailang tinatalakay ng Kamara ang panukalang 6.352 trilyong budget o House Bill 108000 para sa taong 2025. Sa kabila nito, natapos man ang mga debate at pagkwestiyon ng mga kongresista sa pagbabahagi ng pondo, inudyok naman ni Speaker Martin Romualdez ang pagpapabilis ng talakayan ukol rito. Para sa buong detalye at tunghayan, ang balitang hatid ni Jade Buhoy. This budget that we are proposing is a piece of the roadmap for growth, sustainable and inclusive development.
It contains the various programs of government created to address problems that have emerged over time. Kaya't sa madaling salita, ang 2025 General Appropriations Bill ay isang libro ng mga solusyon sa bawat problemang hinaharap ng pamilyang Pilipino. Kamakailang natapos na ang talakayan at isailalim sa proseso ng sponsorship ang panukalang budget o House Bill 10800 sa Kamara bilang kaugnay ito sa General Appropriations Bill ng taong 2025 kung saan nagmumungkahi ng 6.352 trillion pesos na pambansang budget. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang deliberasyon ay mahalaga para sa paghubog ng kinabukasan ng bansa na nagbibigay diin sa fiscal responsibility at accountability. Bunsod nito, hinimok ni Romualdez ang mabilis na pagpasa ng batas upang makamit ang mga pambansang layunin at masuportahan ang Philippine Development Plan o PDP ng taong 2023 hanggang 2028. Bahagi nito, binanggit din ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na ang budget ay tututok sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at social welfare. Aniya, layunin ng pamahalaan at tiyaking may sapat na pagkain, desenteng tirahan at maayos na ospital para sa lahat ng Pilipino. Binigyan din ni Representative Estela Luz Quimbo ang tamang pagpaplano ng budget batay sa matatag na macroeconomic principles. Pagpapaliwanag ni Quimbo, ang 6.3% na pagtaas sa Gross Domestic Product o GDP sa unang kalahati ng taon ay nagpapakita ng paglago ng ekonomiya. Binanggit din niya na ang pagbaba ng inflation sa 3.3% noong Agosto ngayong taon at ang pagbaba ng unemployment rate sa 4.7%. Year to date, the inflation rate stands at 3.6%, which is 32% lower than the 5.3% year-to-date inflation rate from last year. Unemployment, the numbers tell a hopeful story. The unemployment rate has dropped to 4.7% in July from 4.9% last year. Ayon kay Quimbo, inaasahang pupondohan ang 1.537 trillion pesos budget deficit sa pamamagitan ng pangungutang ng 2.545 trillion pesos. Idiniin ni Quimbo na mahalaga ang tamang paggamit ng utang upang mapalago ang ekonomiya at mabawasan ang debt to GDP ratio. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, hindi na mahanap ng Philippine National Police o PNP ang lokasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque kasunod ng utos na pag-aresto sa kanya ng House of Representatives. Nauna nang inaresto si Roque matapos siyang isight in contempt ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa umano'y kaugnayan nito sa drug war at illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kasunod nito, ininuutos rin kay Roque na magsumite ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at iba pang mga dokumento na may kaugnayan sa kanilang family firm at isang deed of sale ng kanyang ekta-ektaryang property sa Parañaque. Bagamat nangako si Roque na susundin ito, hindi siya dumalo sa pagdinig at bigo niya itong matupad dahil sa paulit-ulit na pagpuna niya sa mga mambabatas na tinatawag niyang power tripping ng mga kongresista. Samantala, iniimbestagahan ng House Committee on Public Accounts ang 1.5 billion pesos na transaksyon ng Silang Cavite na wala umanong tamang dokumentasyon. Itinanggi ni Mayor Alston F. Kevin Anarna ang anumang katiwalian habang kinwestiyon ang pag-aproba sa mga transaksyon na walang kaukulang papeles. Tinutulan din ng ilang mambabatas ang pag-appoint sa kapatid ni Anarna bilang administrador at Bidding Awards Committee Head na posibleng labag sa batas. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang mga hinihinalang Angel of Death o pribadong army ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga taong umano ito ang nananakot sa mga KOJC members para hindi isiwalat ang umano'y mga iligal na gawain sa loob ng KOJC. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Angels of Death.
Ito ang tawag sa hinihinalang pribadong army na pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ kung saan ang founder nito ay si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police na natukoy na umano ang ilang mga taong kabilang dito. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroon na itong mga hawak na pangalan ng mga suspect na kabilang sa nasabing grupo. Aniya ang naturang army umano ay tinatakot ang mga magbubunyag ng mga impormasyon ukol sa mga nangyayari sa gusali ng KOJC. Pagigiit ni Fajardo dahil itinuring na private army, sumusunod umano ang grupo sa mga utos ni Quiboloy. Sa panig naman ng KOJC, itinanggi ng abogado nito na si Attorney Israelito Torion na mayroong angel of death ang KOJC. Aniya kung totoo man ang existence ng nasabing army ay natuklasan na ito sa mahigit 2 linggong paghahalughog ng PNP sa KOJC. Matatanda ang isiniwalat ng PNP kamakailan na sinabi ng mga menor de edad na umano'y sex slave ng KOJC na pinagbabantaan sila ng Angels of Death kung ibubulgar ang mga kaso ng sex abuse sa KOJC. Sa kasalukuyan, nasa proseso na ang PNP sa pagkansela ng license to own and possess firearms ng mga miyembro ng Angels of Death. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinuri ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang mga tauhan ng 95th Infantry Battalion ng Philippine Army sa ginawa nitong pagbisita sa Tactical Command Post sa Peña Blanca, Cagayan. Ito ay matapos na matagumpay na operasyon na humantong sa isang engkwentro kamakailan laban sa New People's Army kung saan matatanda ang nasawi ang pinuno nito na si Edgar Arbitrario alias Carl, pati na rin ang 2 pang miyembro ng NPA na sina Ka Jorly at Ka Nieves. Ginawaran ni General Bronner ang mga tauhang sangkot sa matagumpay na operasyon at binigyang diin ang dedikasyon ng AFP na ganap na sumunod sa kampanya nito upang wakasan ang insurhensya. Samantala, aasahan ang tulong mula sa Amerika kung sakaling paalisin ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ituturing umano ng pamahalaan na clean act of war ito. Para sa detalye, narito muli ang aking ulat. Clean act of war. Ganito inilarawan ng Department of National Defense kung sakaling paalisin ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang nasabing barko ng PCG ay nakadistino lamang sa parteng ito ng West Philippine Sea para bantayan ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas dito. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kung sakali mang mangyari ito ay makakasaklolo ang Pilipinas sa Amerika. Kung paalisin umano ng China ang nasabing barko na simbolo ng teritoryo ng Pilipinas sa lugar, kasamang lalaban ng Pilipinas ang Estados Unidos. Matatanda ang ipinahayag ng mga opisyal na handa ang Amerika na depensahan at protektahan ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Samantala, sa ibang parte naman ng West Philippine Sea, tiniyak ng Philippine Coast Guard na magde-deploy ito ng panibagong barko sa Escoda Shoal. Ito ay matapos na umuwi sa Palawan ang BRP Teresa Magbanua dahil sa masamang panahon, pagkakasakit ng mga tripulante at pagkasira ng ilang parte ng barko. Idineploy ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal para pigilan ang umano'y reclamation projects ng China sa lugar. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita po para sa ilan sa ating mga commuters na kawani ng gobyerno. Inanunsyo ng Department of Transportation na magkakaroon ng libreng sakay ang Metro Rail Transit o MRT-3. Magsisimula ang libreng sakay sa Miyerkules, September 18 hanggang sa Biyernes, September 20. Ayon sa DOTR, ito ay bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Civil Service. Susunod sa News Force.
PRC agad na nagpadala ng tulong matapos ang sunog sa PGH. DOH patuloy na pinag-iingat ang publiko laban sa leptospirosis. PNP nagpaalala hinggil sa illegal transfer, registration of firearms. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bunsod ng sama ng panahon at malakas na ulan na dulot ng bagyong Enteng ay muling naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH ukol sa leptospirosis na mula sa baha. Saad nito, madumi ang tubig baha kung kaya't iwasan ang paglusong dito hanggat maaari. Hinihikayat din ng kagawaran na kahit walang sugat o nararamdaman ay agad na kumonsulta sa doktor sa loob ng 1 hanggang 2 araw mangyaring ikaw ay lumusong sa baha. Dagdag pa ng DOH, libre ang konsulta at reseta sa government health centers at naka-price freeze pa rin ang mga gamot sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Karina hanggang ika-23 ng Setyembre. Samantala, rumesponde ang Philippine Red Cross o PRC sa naganap na sunog sa Philippine General Hospital o PGH. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa nangyaring sunog kahapon ika-16 ng Setyembre sa Philippine General Hospital o PGH ay nagpadala kaagad ang Philippine Red Cross o PRC ng mga fire truck para rumisponde sa insidente. Ang PGH sa Ermita, Maynila ay naideklarang under control bandang alas 7 ng umaga kung saan ayon sa PRC ay pangatlong beses nang nangyari ang insidente ng sunog sa ospital nitong taon. Nangyari rin ang sunog noong buwan ng Marso at Abril na siyang agad na nirespondihan din ng PRC. Sa pagpapadala ng mga fire truck ay kasabay din itong 6 na tauhan, 2 ambulansya, smoke ram fan at medical teams. Siniguro naman ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon ang dedikasyon ng organisasyon na matulungan ang mga nangangailangan ng tulong sa oras ng sakuna o kalamidad. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay paalala ang Philippine National Police o PNP patungkol sa Batas Republika bilang 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakasaad dito na hindi pinahihintulutan ang anumang paglilipat ng pagmamay-ari ng baril sa sinuman na wala pang lisensya o permiso. Itinuturing itong illegal transfer o registration of firearms na siyang mayroong kaukulang parusa gaya ng pagkakakulong o diskwalifikasyon sa pagkuha ng license to own and possess firearms. Samantala, opisyal nang pinasinayaan ng MMDA at ng isang pribadong korporasyon ang isang partnership project na isang satellite office sa Ortigas, Quezon City. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Pinasinayaan nitong kamakailan ang kauna-unahang MMDA Redemption Satellite Office na matatagpuan sa isang mall sa Ortigas, Quezon City. Layo ng bagong tayong Traffic Ticket Management Division na mapahusay ang accessibility at kaginhawaan para sa pag-aayos ng mga multa sa paglabag sa trapiko kasama ng iba pa. Bukod dito ay layon din nitong ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa publikong transaksyon. Ang establishmento ay kaugnay na paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at isang korporasyon ng mall. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Don Artes, sa pamamagitan ng ugnayan na ito ng dalawang partido ay mas madali nang maa-access ng mga stakeholder ang pag-aayos ng mga problema
sistemang may kinalaman sa trapiko. Kabilang sa mga serbisyong aasahan sa bagong bukas na opisina ay ang fine settlement para sa mga traffic violation na inisyu ng ahensya, pag-aalis ng alarma para sa mga driver na inilagay sa alarm list ng Land Transportation Office at pagproseso ng mga driver clearances. Bukas ito simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa isinagawang meet and greet event ni Asia's Best Pole Vaulter EJ Obiena sa Parañaque City nitong linggo, ilan sa mga elite athletes ang nanawagan sa gobyerno na mas palakihin pa nito ang suporta sa mga atleta at grassroots levels sa larangan ng palakasan. Ang kaganapang yan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Malawak na pagsuporta para sa mga atleta. Iyan ang naging panawagan ng ilang elite athletes na dumalo sa high-flying hangout meet and greet event ni Olympian pole vaulter at world number 3 EJ Obiena nitong linggo sa Parañaque City. Pagbabahagi ni two-time SEA Games gold medalist karateka Jamie Lim na minsan ay hindi priority ang palakasan sa bansa at isang malaking hamon ito para makapagpatuloy ang mga atleta dahil anya, madalas ay kulang ang nakukuha nilang suporta sa gobyerno. Dagdag pa ng Filipina martial artist na umaasa ito sa mga pagbabago dahil kayang-kaya anya ng Pilipinas na umarangkada at makilala sa iba't ibang larangan ng palakasan. Sinegundahan naman ito ng iba pang elite athletes na dumalo sa kaganapan tulad ni na 5-time MVP volleyball phenom na si Alyssa Valdez at pole vault pride EJ Obiena. Anila, maraming mga atletang nasa grassroots level ang hindi na ma-maximize ang potensyal dahil sa kakulangan sa suporta pagdating sa training, pondo at iba pang pangangailangan ng mga atleta. Kaugnay nito ay binahagi ng 28-year-old Tondo-born vaulter ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang ganitong event. One of the reasons why I'm doing this is because I want to raise funds for the pole vault. The reason why I want to do that is because I think that's where we lack. We lack facilities. We lack the opportunity for kids to take into the sport. And as much as we are great, there's probably a few more kids out there in the corner of the Philippines, much more talented, much more gifted. It's probably going to be a much better athlete than all four of us. I believe that. Dahil sa natatanging dedikasyon at galing na ipinamalas ng elite vaulter ay naitala nito ang personal record na 6.0 meters o karaniwang singtaas ng ikalawang palapag ng isang mall. Samantala, kumpiyansa namang pahayag ng Ukrainian pole vault legend na si Sergey Bubka na makakapag-uwing muli ng medalya si Obiena sa mga susunod na kampanya nito. She needs to recover after the injury, and after they start to build step by step preparation for next Olympics. And it's Italy focused for that, and he said he would like to put his energy to help EJ to be ready for Los Angeles 2028. Sa ngayon, patuloy naman ang pagtuon ni Obiena sa kanyang recovery para sa natamong back injury at inaasahang magbabalik ito sa kanyang training sa unang linggo ng Nobyembre bilang paghahanda sa pole vault campaigns nito sa taong 2025. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, higit pisong bawas presyo sa produktong petrolyo, asahan simula ngayong araw. Pilipinas nakapagtala na ng 18 kaso ng Mpox. Dating presidential spokesperson Harry Roque hindi na mahanap matapos muling ipasight in contempt ng Kamara. PNP kinumpirma ang Angels of Death na miyembro ng KOJC. DOH patuloy na pinag-iingat ang publiko laban sa leptospirosis.
Ilang elite athletes panawagan ang malawak na pagsuporta ng gobyerno sa larangan ng palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.